Ang Tore ng Babel ay isa sa mga pinakatanyag na kwento mula sa Biblia, doon mismo sa templo ni Solomon. Ito ay tungkol sa isang malaking tore na sinubukang itayo ng mga tao hanggang sa langit. Pero kahit malaki ang pangarap nila, hindi natuloy ang mga bagay ayon sa plano nila dahil hindi natuwa ang Diyos sa proyekto nila. Pagkatapos ng dakilang baha, ang mga anak ni Noe at ang kanilang mga asawa ay nagsimulang muling paramihin ang tao sa mundo at sa kanilang mga inapo ay may isang makapangyarihang lalaki. Siya ay pinuno sa mga tao at isang mabagsik na mangangaso sa harapan ng Panginoon. Ang pangalan niya ay Nimrod at siya ay apo sa tuhod ni Noah sa pamamagitan ng anak niyang si Ham at ng anak ni Ham na si Cush. Ang simula ng kanyang kaharian ay kasama ang Babel sa lupain ng Shinar. Sa panahong iyon, ang mga tao sa mundo ay nagsasalita ng iisang wika. At sa kanilang paglalakbay mula sa silangan, natagpuan nila ang isang kapatagan sa lupain ng Shinar at doon sila nanirahan. Sa lugar na iyon, ninais ng mga tao na magtayo ng isang napakalaking tore na aabot sa langit. Inaasahan nila na ito ay magpapasikat sa kanila at magpapanatili sa kanilang pagkakaisa at hindi magkawatak-watak. Ngunit hindi nagustuhan ng Diyos ang kanilang malalaking plano at pagmamataas. Kaya't hinalo niya ang kanilang mga wika na nagpahirap para magkaintindihan sila. Ito ang nagdulot ng kanilang pagkakalat sa iba't ibang lugar at hindi nila natapos ang tore. Hindi natin alam kung gaano na sila nakapagtayo bago sila pinigilan ng Diyos. Ang pagtatayo ng lungsod ay natigil ng maganap ang pagkalito ng mga wika dahil maraming naninirahan ang umalis. Gayunpaman, nang muling lumaki ang populasyon, nagpatuloy ang pagtatayo. Ginagawang Babylon ang pinakamalaking lungsod sa kilalang mundo noong panahong iyon. Sa kabila ng mga usapin tungkol sa pagkasira nito, nanatiling nakatayo ang tore. Sa paglipas ng panahon, nang ito ay napabayaan, ang mga masigasig na hari ng Babylonia ay nag-ayos dito. Pinlano pa ni Alexander at ni Philip ng Macedon na muling itayo ang templo na konektado dito. Gayunpaman, ang kamatayan ni Alexander at ang kawalan ng kakayahan ni Philip na mamahala ng epektibo ay nagwakas sa mga planong ito. Dahil dito, nanatiling hindi naayos ang tore. Sinasabing ito ay lubhang mataas na may isang katlo na lumubog sa lupa, isa pang katlo ay nasira ng apoy, at ang natitirang katlo ay nakatayo hanggang sa pagkasira ng Babylon. Ngunit saan nga ba eksaktong matatagpuan ang Tore ng Babel? Bagamat hindi natin matukoy ang eksaktong lugar, malamang na ang Tore ng Babel ay nakatayo kung saan magiging Babylon, posibleng nasa makabagong araw na Iraq. Ito ay makatwiran dahil sa hugis sigurat nito na katulad sa iba pang mga istruktura sa lugar na iyon. Noon, ang Babylon ay iba kumpara sa lungsod na kilala natin ngayon. Ito ay naging lugar na ng gulo at masamang ugali. Kaya naman, mahigpit ang pagtalakay ng Biblia dito sa aklat ng Apokalipsis. Madalas lumitaw ang Babylon sa Biblia. Una, nang magrebelde ang mga tao laban sa Diyos pagkatapos ng baha, sa halip na kumalat tulad ng sinabi ng Diyos, sila ay nagtayo ng isang tore patungong langit bilang hamon. Pagkatapos, inatake ng Babylon ang Jerusalem at lumitaw sa Apokalipsis bilang simbolo ng kasamaan. Bakit nga ba pinigilan ng Diyos ang Tore ng Babel? Sa buong kasaysayan, marami ang nakakita sa kwento ng Tore ng Babel bilang pagtatangka ng mga tao na hamunin ang langit. Katulad ng mga higante sa mga kwentong Griego, iba't ibang tao ang may iba't ibang imahinasyon sa kanilang mga dahilan. Madalas silang tingnan bilang masyadong mapagmataas at hindi sumunod sa utos ng Diyos na kumalat at punuin ang mundo
tulad ng nabanggit sa Genesis 1, versikulo 28. Itinuturo sa atin ng kwento ang mga panganib ng pagiging masyadong mapagmataas, paghahangad ng labis at hindi pagsunod. Bagamat totoo, ang mga tao ay maaaring kumilos sa ganitong paraan. Ang ilan ay nakikita ang tore bilang simbolo lamang ng pagre-rebelde at paggawa ng sobra. Gayunpaman, ang kwentong ito ay may mas malalim na kahulugan. Kapag ating masusing titingnan ang mga dahilang ibinigay para sa mga kilos ng mga tagapagtayo, ang kayabangan at pagsuway ay tila hindi lubos na nagpapaliwanag sa mga bagay. Sinasabi sa Genesis 11, versikulo 4, "Halina't tayo'y magtayo ng isang lungsod at isang tore na aabot sa langit upang tayo'y magkaroon ng pangalan para sa ating sarili. Kung hindi, tayo ay magkakalat sa ibabaw ng buong mundo." Kapag ang mga tao ay gumagawa ng pangalan para sa kanilang sarili, ito ay nangangahulugang gumawa sila ng isang bagay na hindi malilimutan na maaalala ng iba sa mahabang panahon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karangalan at magandang reputasyon sa lumang tipan. Madalas, itong pinag-uusapan na ginagawa ng Diyos ang pangalan para sa kanyang sarili na nangangahulugan na ginagawa niyang kilala at iginagalang ang kanyang sarili. Minsan, tungkol ito sa paggawa ng Diyos ng isang tao na sikat tulad ni Abraham o si David. Ito ay laging nakikita bilang isang magandang bagay. Sa Genesis 11, nakikita natin ang mga tao na sinusubukang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sila ay gumagawa ng mali. Sa pagtingin sa iba pang sinaunang mga teksto tulad ng epiko ni Gilgamesh at ang epiko ni Atana, natuklasan natin na ang paggawa ng pangalan para sa iyong sarili ay itinuturing na isang magandang bagay, nakakamit sa pamamagitan ng marangal na mga kilos at dakilang mga nagawa. Sa sinaunang panahon, ang isa sa mga karaniwang paraan upang makagawa ng pangalan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga anak dahil aalalahanin at pararangalan kanila pagkatapos mong pumanaw. Bagamat maaari natin itong makita bilang pagiging egotistical ngayon, noon ito ay tulad ng pag-iiwan ng isang pamana. Ang kanilang pagnanais na hindi magkahiwa-hiwalay ay hindi rin tila problema. Ang Genesis 1 versikulo 28 ay isang pagpapala, hindi isang utos na magkahiwa-hiwalay. Hindi masusuway ang isang pagpapala dahil hindi ito isang utos, bagamat gramatikal ito ay isang imperatibo. Sa Hebreo, ang mga imperatibo ay may iba't ibang kahulugan. At sa kasong ito ay mas katulad ng pagbibigay ng pahintulot na punan ang mundo ng walang limitasyon. Sa Genesis 11, ayaw ng mga tao na magkahiwa-hiwalay, ngunit hindi ito nangangahulugan na ayaw nilang punan ang mundo. Sila ay parang isang pamilyang mas gustong magkasama-sama. Makikita natin ang parehong damdamin sa kwento ni na Abraham at Lot sa Genesis 13. Sa Genesis 11, ang kanilang pag-aatubiling magkahiwa-hiwalay ay nagtulak sa kanila na maghanap ng solusyon na kanilang natagpuan sa pagtatayo ng mga lungsod. Kapag nakita natin na ang paghangad na mag-iwan ng pamana at ang pagpipili ang magkasama-sama ay karaniwan at ayos lang, kailangan nating pag-isipang muli kung ano talaga ang ibig sabihin ng kwentong ito. Kung titingnan lang natin ang kwento ng Tore ng Babel bilang isang babala tungkol sa pagmamataas o pagsuway, nawawalan tayo ng pagkakataon na maunawaan pa ang higit tungkol sa Diyos at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang pagsilip sa sinaunang panahon ay maaaring magbigay sa atin ng bagong perspektibo. Tandaan na ang tore ay itinayo tulad ng isang zigurat. Ang mga zigurat ay hindi itinayo
para sa mga tao na umakyat sa langit, kundi para sa Diyos na bumaba mula sa langit. Noong sinaunang panahon, ang mga zigurat ay mahalagang bahagi ng mga kompleks ng templo. Itinayo sa tabi ng mga templo bilang sagradong mga espasyo para sa mga Diyos. Hindi ito itinayo para sa mga tao na umakyat, kundi para sa mga Diyos na bumaba. Ang tore ay tulad ng isang espesyal na pasukan para sa Diyos na pumasok sa templo kung saan sumasamba ang mga tao. Sa Genesis 11, nakita natin ang Diyos na bumababa sa sentro ng tore, ngunit hindi siya masaya. Hindi sinusubukan ng mga tao na maging mapagmataas sa pagtatayo nito. Marahil ay inakala nila na pinararangalan nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng paraan para siya ay bumaba at sambahin. Kaya bakit nagalit ang Diyos? At dahil hindi na tayo nagtatayo ng mga zigurat ngayon, ano ang kahulugan ng kwentong ito para sa atin ngayon? Dito, kailangan nating isipin ang isa pang aspeto ng mga zigurat. Noon, naniniwala ang mga tao na kailangan ng mga Diyos ng mga bagay tulad ng pagkain at tirahan at inisip nila na tungkulin nilang magbigay para sa kanila. Iyon lang ang inaalala ng mga Diyos sa kanilang pagsamba. Sa sinaunang sistemang ito, ang relihiyon ay hindi tungkol sa mga paniniwala o moralidad. Ito ay pangunahing tungkol sa pag-aalaga sa mga Diyos. Naniniwala ang mga tao na kailangan nilang tugunan ang mga pangangailangan ng mga Diyos upang makatanggap ng proteksyon at kasaganaan bilang kapalit. Inisip nila na kung mapalugod nila ang mga Diyos, ang kanilang mga lungsod ay uunlad. Ipinapaliwanag nito kung bakit inakala ng mga tao sa Genesis 11 na ang pagtatayo ng lungsod kasama ang tore nito ay magpapasikat sa kanila. Naniniwala sila na ito ay magpapautang sa kanila sa mga Diyos na magdudulot ng tagumpay at kasikatan. Ang isyu ay hindi dahil gusto nilang maging kilala. Ito ay dahil ginagamit nila ang kanilang relasyon sa Diyos upang itaas ang kanilang sariling reputasyon. Ito ay isang bagay na maaari nating maiugnay kapag tayo ay nagtatayo ng sagradong mga lugar o gumagawa ng malalaking proyekto sa simbahan. Ginagawa ba natin ito hindi upang parangalan ang Diyos, kundi upang pagandahin ang ating sarili? Kapag tinanggihan ng Diyos ang kanilang makasariling plano na gawing nakikita siya, ang kwento ay lumilipat sa susunod na ginagawa ng Diyos, ang paggawa ng pangako kay Abraham. Nakakagulat na ang pangakong ito ay hindi tungkol sa pagtupad sa mga pangangailangan ng Diyos. Sa halip, nangako ang Diyos kay Abraham ng mga parehong bagay na inaalok ng iba pang mga Diyos noong sinaunang panahon, tulad ng paggawa kay Abraham na sikat. Ngunit may malaking pagkakaiba. Ang pangakong ito ay hindi tungkol sa palitan ng mga pabor. Ito ay tungkol sa isang bagong paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. Habang marami ang nakikita ang mga kwento sa Genesis 1:11, bilang isang mga kwento ng kabiguan, iminumungkahi ng teologo na si J. Harvey Walton na ito ay tungkol sa mga tao na sinusubukan ang iba't ibang paraan upang magdala ng kaayusan sa kanilang mga buhay, tulad ng pagtatangkang maging katulad ng Diyos, pagtatatag ng mga pamilya, pagtatayo ng mga lungsod, o paghahanap ng pabor ng Diyos. Ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay sa huli. Sa halip, nilikha ng Diyos ang mga tao upang makipagtulungan sa Kanya. Ngunit pinili nilang subukang gawin ang mga bagay sa kanilang sarili. Ipinapakita ng Henesis 1:11 ang mga nabigong pagtatangka na makahanap ng kaayusan tulad ng ipinakita ng Ecclesiastes sa mga nabigong pagtatangka na makahanap ng kahulugan. Pagkatapos, ipinakilala ng Henesis ang tipan bilang tanging paraan upang magdala ng tunay na kaayusan. Ito ay nag-uugnay sa Genesis 1:11. Sa Genesis 12:50,
na ipinapakita kung paano ang mga pagkabigo ng tao ay humantong sa pangangailangan para sa isang tipan, isang espesyal na pangako mula sa Diyos na hindi umaasa sa magkakasamang pangangailangan, kundi sa plano ng Diyos na magdala ng kaayusan sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Ang tunay na problema ay nakasalalay sa makasariling pagnanasa ng mga tao. Iniisip nila na makakakuha sila ng kahit ano sa pamamagitan ng pagsubok na kalugdan ang Diyos. Ngunit mas mahalaga ang pagkaunawa na kapag sinubukan ng mga tao na lumikha ng kaayusan para sa kanilang sarili, gamit ang kanilang sariling mga pamamaraan at para sa kanilang sariling kapakinabangan, hindi ito kailanman magtatagumpay. Ang Diyos ang nagbibigay ng tanging paraan patungo sa tunay na kaayusan at ito ay nagmumula sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Siya ay palaging naging pinagmulan at sentro ng kaayusan at hindi ito magbabago magpakailanman. Ang pag-unawa sa kwento ng Tore ng Babel sa konteksto nito sa sinaunang panahon ay tumutulong sa atin na makita na hindi ito lamang tungkol sa pagmamataas o pagsuway, kundi tungkol sa mga tao na sinusubukang makakuha ng pabor mula sa Diyos para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ipinapakita nito sa atin na ang pagtatangka na makamit ang tagumpay o pagkilala sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap nang hindi isinasaalang-alang ang Diyos ay sa huli ay mabibigo. Bilang mga tagasunod ni Jesus, dapat nating tandaan na ang hangarin ng Diyos ay palaging magkaroon ng malapit na relasyon sa atin at maging naroroon sa ating mga buhay. Sa halip na hanapin ang sarili nating kaluwalhatian, dapat nating ituon ang ating mga buhay sa paghanay sa mga plano at layunin ng Diyos. Ibig sabihin nito ay ang pagprioridad sa ating relasyon sa Diyos, paghingi ng Kanyang gabay sa lahat ng ating ginagawa at pagkilala na ang tunay na katuparan ay nagmumula sa paglalakad ng kasabay niya. Sa huli, ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa Diyos na maging sentro ng ating mga buhay at pagtitiwala sa Kanyang mga plano para sa atin. Tunay na ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang pagtingin sa ating relasyon sa Diyos bilang transaksyonal, umaasa sa kapalit para sa ating debosyon, ay hindi dapat ganoon. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat itinutulak ng pagnanais para sa personal na kapakinabangan, sa buhay na ito man o sa susunod. Sa halip, dapat tayong mamutibo ng pag-unawa na ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagtatalaga sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Dapat tayong patuloy na hamunin ng katotohanang hindi kailangan ng Diyos ang anuman mula sa atin. Ang ating mga regalo, atensyon, mga panalangin, pagsamba o kasamahan, tayo ang may utang na lahat sa Kanya, hindi kabaligtaran. Ang ating debosyon sa Diyos ay dapat pinapalakas ng ating pagkilala sa Kanyang karapat-dapat, hindi sa anumang inaasahan natin na maaari nating makamit mula sa Kanya. Tiyak, ang sibilisasyon at kultura ay maaaring magdala ng kapwa-kaayusan at kaguluhan sa ating mga buhay. Habang makakatulong sila na lumikha ng istruktura at organisasyon, maaari rin silang magdulot ng pagkakagulo at kalituhan. Gayunpaman, hindi tayo dapat umasa lamang sa mga ito para magdala ng ganap na kaayusan sa ating mga buhay o sa ating mundo. Ang tunay na kaayusan at kapayapaan ay nagmumula sa pagyakap sa mga turo at pamumuhay ni Hesukristo. Tungkol ito sa pagsuko ng ating mga pasanin at pakikibaka sa Kanya sa halip na asahan na malulutas ang lahat ayon sa ating mga nais. Ang paghahanap ng kapahingahan at kaayusan ay nangangahulugang pagtanggap sa pamatok ni Kristo, pagsunod sa Kanyang gabay, at pagtitiwala sa Kanyang plano para sa atin, kahit na tila hindi tiyak o mahirap ang mga bagay. Natapos na natin ang video na ito, at kung nagustuhan mo ito,
huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe. Pagpalain ka lagi ng Diyos.